We don't battle against flesh and blood. We don't battle against flesh and blood. Kakauwi ko lang po. Hindi pa ako nakapag-BS time check 11. Mag-11:30 na ng gabi. At gusto ko lang ikwento sa inyo yung nangyari ngayong araw kasi grabe. Just wow. Wow. Galing po akong birthday party ng isang kaibigan na kapatid din kay Kristo. And as usual, wala naman po akong extraordinary na ini-expect na mangyari sa birthday na yon. Just to celebrate the goodness of God sa buhay nila. At makasama sila na may konting kasiyahan. Diba? Pero grabe mag-answer ng prayer ang Panginoon. Kahit sa maliliit na bagay. Kasi ang prayer ko po everyday, Lord, use me in any way to share the gospel, to advance your kingdom. And He did. Sinagot niya po yung prayer ko. No? Andito po ako sa isang table doon sa birthday party. At yung mga katabi ko doon, mga doktor. 3 po silang doktor. At yung katabi kong isa, doktor siya, yun po yung nakausap ko. Hindi ko alam kung paano kami napunta sa topic na pinag-usapan namin. But we talked about our faith and his faith. And yun nga, shinare niya yung faith niya, which is contradicting sa Christianity. Contradicting sa Bible. So sabi ko, interesting. And I know, may spiritual warfare na nangyari. But this doctor, very smart. Very smart po siya. Very respectful at sobrang bait niya. So, we remain respectful kahit na nagdi-disagree kami sa belief namin. And very articulated siya at knowledgeable siya doon sa pinapaniwalaan niya. No? Some of them are halo-halo no? May Gnosticism, merong Marcionism. Yung Diyos ng Old Testament daw ay tyrant, destructive dahil maraming pinatay na tao. And marami pang iba. Pero okay po yung pag-uusap namin. No? Walang problema. We are both respectful. And guys, I listened to him. And sobrang nagmatter nun sa dulo. Sobrang nagmatter nun kasi nakita niyang nakikinig talaga ako. Actually, ang haba ng usapan namin, we almost missed half of the program. Pero sinabi ko sa celebrant at naintindihan niya naman daw. So he's very smart at ang dami niyang alam doon sa belief niya na kung ikaw ay bagong Kristiyano or kahit hindi ka bagong Kristiyano tapos hindi ka rooted sa Word of God, madali kang masasway. Madali kang maniniwala. As in, maaalog yung theology mo, maaalog yung belief mo. But praise God sa guidance ng Holy Spirit talaga. And yun, naging okay naman. We agree to disagree. And sobrang respectful ng conversation namin. And at the end, na-share ko yung gospel, guys. Na-share ko yung gospel. Nagkaroon ako ng conviction na hindi ako uuwi hanggat hindi ko na ilalatag yung bad news bago yung good news para mas ma-appreciate niya yung gospel. And after I share the gospel, I asked him, pwede ba kita ipag-pray? And since, doon nag-matter na nakita niyang nakikinig ako. So, open din siya na makinig sa akin at talagang walang problema sa kanya na ipag-pray ko siya. At grabe yung joy na naramdaman ko. Sobrang saya ko. Talagang sabi ko, Lord, ito yung purpose. Bakit ako nandito sa birthday party na to? Hindi lang para magsaya. Pero ito, hindi aksidente na kaming dalawa yung magkatabi. Tapos, magkaiba pa yung belief namin. And then, na-share ko yung gospel. So, okay. Talagang nagtatawanan pa kami nung pauwi kami. Sabay-sabay kami umuwi. And, nung nasa kotse na kami, halos tumalon yung puso ko. Sobrang saya ko na na-share yung gospel. Napag-pray ko pa siya. Habang joyful ako, hindi ko ma-explain kung gaano ako kasaya dahil na-share ko yung gospel doon nga. Lo and behold, boom, may sumabog. Habang nagsa-celebrate kami dahil na-share namin yung gospel, boom, sumabog yung gulong namin. Ito yung itsura ng gulong namin. May isang malaking tornilyo ang bumaon sa gulong and yun, nasira yung gulong, na-flat yung gulong namin. Alam nyo, proven and tested na yan na after obedience, may resistance na nangyayari talaga. Imagine, after we share the gospel, we are celebrating. If anything, the heaven celebrated more than I did. We know that, di ba? Na the heaven rejoices over one sinner who repents. At, I don't know, di ba? Joyful ka, biglang, boom. It was like, merong enemy na gustong nakawin yung joy na nararamdaman mo ngayon.
Kasi ganun lang naman ang kayang gawin ng demonyo eh. Diba? Hindi niya kayang nakawin yung salvation mo. Anong ginagawa ng kalaban? Ninanakaw yung peace mo, yung joy mo, yung purpose mo para maging unproductive ka sa kingdom, para maging ineffective ka sa kingdom, hindi mo magamit yung talent, gifts na binigay ng Panginoon sa'yo. But I focus on the good thing na nangyari. We were able to share the gospel. I was able to pray for that man. Hindi kayang i-unpreach ng demonyo yun. Na-preach ko na eh. Hindi kayang i-unpreach ng demonyo. Hindi niya kayang i-unpray yung prayer ko. Tapos na eh. Hindi kayang i-unhear nung tao na yon yung pangalan ni Jesus Christ. O hindi ko hinayaan na mag-dwell sa utak ko yung negative na nangyari, na sumabog yung gulong namin. I focus on the good thing. And at itong iniisip ko na maybe it is a protection na God allowed to stop the car because to prevent something worse ahead. Dahil biglang nag-flash sa utak ko yung verse ng Romans 8:28, all things work together for good for those who love God. And alam natin na the enemy comes to kill, steal, and destroy. Kill your joy, steal your peace, destroy your joy. But we know that no weapon will prosper against us. We know God is sovereign, Satan is limited. So, I'm so blessed today, no? Share the gospel, kahit na ganun yung nangyari. Alam natin na hindi kayang i-unpreach ng demonyo yung gospel na yon. So, he's doing something para tanggalin yung joy na nararamdaman natin. Because, who knows, 5 years, 10 years from now, my prayer is na-encounter ko ulit yung tao na yon. And i-share niya na yung testimony niya. Oh, grabe, siguro yung mararamdaman ko doon, no? But yun lang, gusto ko lang i-share yon. We don't battle against flesh and blood. That's really true. Maraming deception ng kalaban. So, stay rooted in the Word of God. And pray for him. Hindi ko pwede i-mention yung name niya. Pero siguro baka mapanood niya rin to. So thankful na we had that conversation. And walang aksidente kay Lord. Hindi po aksidente na nagkausap tayo. And I pray na magkaroon ka ng tunay na repentance. At karoon ng genuine trust sa finished work ni Christ. Katulad po ng shinare ko sa inyo. And God bless you. God loves you. At ang pangako ng Diyos, you will seek me and find me when you seek me with all of your heart. Just wanna share that overflowing joy na nararamdaman ko sa puso ko ngayon. So, pasensya na po mga kapatid. God bless you all.